Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay sa maulan at makulog na discussion dito sa segment na pinamagatang Sagot ni Kap. Alam nyo, nakakatawa to kasi dumadami mga tanong. Ito nga ang cellphone ko. Marami pa rin mga nagtatanong. Pero bago tayo pumunta sa ating pong topic na Registry of Barangay Index na napaka-importante po, meron lang pong nais balikan ng ating kapitan. Tungkol po doon sa tanong kanina na pwede ba daw ipatigil ng isang kapitan ang isang construction na walang permit galing sa barangay. Meron lang po sabihin tungkol doon si kapitan. Okay. Una po sa lahat, sa mga punong barangay, again, I reiterate na meron pong kayong karapatan. Okay? Pero, idaan natin po sa tamang proseso. Magpadala muna po tayo ng notice. Notice na hinahanapan mo, letter na hinahanapan nyo po sila, yung contractor or yung may-ari ng permit galing sa, kasi kailangan i-prerequisite po na pumunta sa barangay muna kasi ang barangay po ang unang-unang nakakaalam kung may problema ba yung itinatayong building o bahay. Siyempre, tayo yung unang rereklamuhan Tayo yung unang mababagsakan ng mga reklamo, complaints, o tayo yung nakakaalam kung baka mamaya Pogo. Ha? Baka mamaya Pogo. Well, opo. Saka yung bang sa creek pala itinayo. Yan. O kaya, baka pala bumagsak dahil meron palang bangin sa likod. Or kasi kailangan niyo po ng ng notice ng pagpirma ng mga tao sa paligid. Sa barangay na Mayan, ganun po yung aming kailangan muna pumirma yung 50 radius ng mga kapitbahay na merong ipapatay yung building sa paligid. Tapos makikita po namin kailangan may setback. Kailangan hindi naka-obstruct, walang problema yung i-construct. So kami muna po ang makakaalam. Pero mga barangay captains, mga punong barangay, huwag nyo basta-basta patitigil nang wala kayong sulat. Gawa muna kayo ng sulat. Idaan nyo muna sa proseso. Kung sila ay pinabibilisan sa atin, binibigyan tayo ng 2 days or 3 days para makapagbigay kaagad ng ating permiso in writing, tayo rin pwede humingi sa kanila ng within 3 days. Ano ho ba ang sagot nyo? Nasaan po yung permit nyo? Ano ba ang status ng permit nyo? Ganun po. Okay? Yun po. Daan nyo lang po sa tamang proseso. Huwag basta-basta kayo kikilos at babarakuhin natin yung mga tao. Okay. Thank you po. Ayan, maraming salamat na napasingit ako tungkol sa Pogo sapagkat yun nga, mga kapitan talaga una nakakaalam kung ano mga tinatayo sa kanilang mga barangay. Kaya mga kaps, mga punong barangay, mga kagawad, ingat-ingat po tayo dyan. Huwag basta-basta pipirma o kaya, alam mo na, kayo nakakaalam sa barangay ninyo kung anong pumapasok talaga lahat. Tama po. Anyway, ano ba talaga itong Registry of Barangay Inhabitants? Kasi napagkwentuhan namin ni Kap na malaking tulong ito sa ating mga barangay. Apparently, para siyang census. Pero mas malalim pa to sa census. Dahil, mamaya sasabihin ni Kap Dondon kung bakit mas malalim ito sa census. Dahil yung mga information na makukuha nyo din pwede nyong gamitin yan o paglaanan ng budget sa inyong annual budget pagka may kinukonsidera kayong proyekto. Dahil dito nyo makikita. Pero bago ang lahat, hayaan muna natin explain ni SK may itong DILG Memo Circular na ukol po dito sa Registry of Barangay Inhabitants. Opo. Ito nga po, Kags Bush, ito po ang magiging legal basis po ng atin pong RBI. DILG Memo Circular 2008-144, reiteration of Memorandum Circular Number 2005-69, dated July 21, 2005, regarding maintenance and updating of records
of all inhabitants of the barangay. Dito po tayo sa may Chapter 5, Section 394D of the Republic Act o RA number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, provides that the barangay secretary shall keep an updated record of all inhabitants of the barangay containing the following information: name, address, place and date of birth, sex, civil status, citizenship, occupation, and such other items of information as may be prescribed by law or ordinance. Ayan. Bago po natin tanungin si Kapitan Dondon ukol sa mga information dito. Yan po updates o yan po yung mga records ng mga nakatira sa barangay ninyo. At sinasabi din ang mahalaga, nandun yung pangalan, address, civil status, may asawa o hindi, citizenship, including occupation. Pero Kap Dondon, ano pa mga ibang info na makikita dito at paano ito makakatulong sa isang nagsiservisyo sa barangay kagaya ninyo? Okay. Importante po ito. Salamat, Kags Butch. Importante po ito kasi ito yung magiging foundation ng inyong magiging plano para sa barangay or yung AIP natin, tinatawag. Una, paggawa ng budget po ito. Pag meron kayong RBIs, meron kayong eksakto or at least alam nyo po kung gaano karami talaga ang mga nakatira sa inyong barangay at anong mga pangangailangan nito, yung pondo nyo hindi ho masasayang. Naalala nyo minsan or siguro naririnig nyo na nababalitaan nyo, minsan sobra-sobra yung gamot, na-expire lang tayo. Di po ba may mga ganong klase kayong o kaya kulang pala yung ibinibigay kasi mayroon palang gantong nakatira. Hindi nyo alam, ayuda man yan o kung ano man. Ilan yung tamang numero ng senior citizens sa inyong barangay? Ilan ang mga bata? Ilan ang may PWDs? Ilan ang mga batang 0 to 59 months? Dapat alam po natin lahat yan. Ito yung foundation, yung RBIs. Napakahalaga po nito. Yung Registry of Barangay Inhabitants. Kasi may streamline nyo at malalaman nyo ngayon yung tamang gastos. Kumbaga sa gamot, katulad ng example ko kanina, alam nyo na ang nangangailangan ng gamot ay sabihin na natin kunyari sa barangay nyo 100 na losartan o kung ano man, maintenance. At least, hindi kayo lalagpas dun sa kung ano yung dami ng tao na nangangailangan ng losartan o ng maintenance. Alam nyo pala na merong PWDs o kailangan ng tungkod. Malalaman nyo ngayon, pwede kayo magpa-project na may 10 tao na kailangan ng tungkod o bibili ko ng 10 tungkod. Nakalagay na ngayon yun sa AIP nyo. At the same time, malalaman nyo kung sino yung mga bata. Yung kailangan po kasi yun para maging child-friendly at sa nutrition. Ilan yung mga kapapanganak lang hanggang 59 months old na bata. Yun para at least matugunan nyo yung pangangailangan nila pang nutrisyon. Ilan ang kababaihan, ilan ang kalalakihan, ilan ang 30 and below. So malalaman nyo lahat ho yan dahil do sa RBIs. At ito ang pinakamagandang sistema para malaman kung ano at sino talaga ang dapat natin pagsilbihan. Yan po, Kags Butch. Ayan, parang simple pero malawak po yan. Opo. Dahil kailangan kayong mga kagawad, halimbawa, tayo nag-uusap sa council kasama si Kapitan. Dito ninyo malalaman kung pagkanong budget o ilan ang ilalaan ninyo sa isang sektor. Dahil halimbawa, makikita nyo dito kung if you will do your research at kumpleto na yung inyong Registry of Barangay Inhabitants, kayong mga kagawad, tulungan nyo si Kapitan. Anuhin nyo kagad, alamin nyo kagad, ilan ang seniors natin? Diba? Kung ilan ang seniors natin, kasya ba yung 1%? O sa 1% ang ating maibibigay na programa sa mga seniors? PWDs, malalaman nyo. Naandito nga rin, pati yung civil status.
yung single, ano ba tawag dito? Yung mga Single mother ba? SK May? Solo Opo, parents. solo parents. Aha. Pwede nyong pagdaanan din kung nais yung gayahin yung sa city ordinance, di ba? Pwede nyong i-continue na lang yun, i-implement na lang po. Kaya meron mga katanungan dito, Kap Dondo, na nagtatanong, importante pala yung tanong na yon at akala natin hindi masyadong importante. Pero ang tanong po niya, ng ating viewer, kung sa Batangas po halimbawa yung barangay, kasama ba sa Registry of Barangay Inhabitants? Doon nga nakariso, doon nakaboto, pero nakatira sa Maynila kasi nagtatrabaho sa Maynila. Kasama daw po ba yun ilalagay dito? Okay, ang pinag-uusapan kasi sa barangay inhabitants, yung presently nakatira po sa barangay nyo, regardless kung botante o hindi. Yun. Kasi syempre, pag constituent nyo na, ang mangyayari, kailangan pagsilbihan nyo. Hindi po pwedeng, dito lang ako sa botante magsisilbi at yung mga hindi botante, hindi ko pwedeng pagsilbihan. No. Tandaan nyo, yung mga hindi botante, yung pa pwede hong magtipon-tipon at yayain yung mga botante na, masama yan si ganto, si ganyan, si kagad, si kapitan. So, pagsilbihan ho natin, I humbly suggest na pagsilbihan ho natin regardless kung voter o hindi. Pero kapag ikaw ay botante pero nakatira sa ibang lugar, tapos saka ka lang ba pupunta sa barangay mo, hindi ho kasi maano ho yun, hindi ho malalaman ng barangay nyo na doon ka nakatira. Kailangan, sabihin mo yung totoo, nakatira ako sa Batangas pero pumupunta ako rito sa barangay na Mayan para bumoto. Pero hindi ho kasama yung ise-census o yung tatanungin yung sa mga hindi nakatira doon mismo doon mismo sa barangay. Yung po, Kags Butch. Maraming salamat po, Kags. May sige. Sige po, kayo po muna. Okay. Thank you, SK Maya. So, may tanong lang ako kay Kap. Pwede rin siguro, wag naman sanang may mangyari ulit na lockdown, tapos mamimigay tayo ulit ng ayuda, ganito. Pwede rin itong pagbasihan, o ang talagang pinagbabasihan talaga ng mga ganun is DSWD? Okay. Pwede hong pagbasihan to, pwede nyong pagkatapos yung gawin yung RBIs, pwede nyong submit, hindi ho yung pangalan, kasi may Data Privacy Act na pinag-usapan. Pwede nyong submit yung dami, kung kung ano-ano ho yung, gaano karami ho yung babae, lalaki, nakatira, may-ari, sharer, owner, renter. Yan po yung pwede nyong isubmit sa DSWD. Nagagamit po yan pag nagkaroon ng sunog. Alam nyo na ho kaagad. Yung lockdown na sinasabi nyo, Kags Butch, sana hindi na mangyari. Tama po kayo. Pero yung sunog po, yung minsan nabaha, alam nyo na ho kaagad Kapag may doon sa bahay na yan, may 4 na nakatira diyan, 2 babae ang nakatira diyan. Yung lalaki nag-a-abroad. Ganon. Tapos may isang bata. Pagka ba yun sa registry RBI, may mga kasama mga pictures din to? Wala po. Hindi ho namin sinasama. Ang pangalan lang po ang kinukuha. Ito ho, meron akong sample dito. Ang kinukuha po namin ay last name, first name, middle name. Tapos, kasi kung baka may extension, junior, katulad ko, the junior po ako. Tapos, address, place of birth, date of birth, sex, civil status, citizenship, occupation, sector. Ikaw ba ay pregnant, PWD, persons with disability, solo parent, senior citizen. Vaccination, mahalaga ito kasi yung mga kabarangay ko, yung mga kagawad ko, umiikot po yan. Per AOR nila, umiikot po sila. Kasama po yung BHW, yung Barangay Health Workers po namin. Na ano po yung mga vaccinations na meron po kayo? Ayan, sa health center po napupunta yan o nagpupunta ba kayo sa health center o sa private kayo nagpapavaccine? Tapos comorbidity. Ayan, dito namin malaman kayo ba may diabetes, hypertension tapos maintenance medicine. Ano ba mga yan? Sulat nyo, losartan ba, amlodipine, etc. Para pag bumili ho ang gamot ng barangay, alam na ho namin kung ilan ho yung dapat Yung inyong bahay ho ba, anong gawa? Gawa sa stone, sa wood, mostly stone, partly wood, mostly wood, partly stone. Para po, nagbibigay ho kami ng fire extinguisher, alam na namin na ito, kayo priority namin kasi madali hong masunog yung gawa ho kasi sa wood.
House ownership, as I have said, check 1, owner, tenant, tenant owner, tenant sharer, kung sino yung tenant, sino yung may-ari ng bahay. Pets, okay. Ilan ang dogs nyo? May dog ba kayo? Ilan ang cats nyo? May cats ba kayo? Kasi ho, ang problema ho ng barangay, Kags Butch, SK May, yung mga nagpapadumi ng, Opo. pwede ho natin maging topic ho yun. Yes, yes. Oo. Yung problema ho Mag-iimbita na. tayo ng aso. Importante Gusto ho ko yan. po yan. Tapos, yan po, yung mga, sa SK naman, kasama, nakalakip dito, ilan ho yung mga youth at out-of-school youth. Yan, nalalaman po namin. Para magkaroon kami ng programa para sa out-of-school youth. Yun po yung billing ko sa SK po namin. Yan po, Kags Butch. Ayan. Papakita po namin Ang sa inyo sample, yung form na opo. yan at i-anuhin po natin sa screens para mas madali nyo pong maintindihan. In other words, alam nyo, yan talagang RBI na yan sinatawag. Pagpupulutan nyo talaga ng magandang programa. Nandyan na lahat Nandyan na lahat. Isipin nyo lang kung anong maganda para sa kanila. Opo. At dagdag ko na nga lang din po dyan, Kags Butch, dahil napahapyawan na po kanina ni Kap, nabanggit niya po na meron po tayong Data Privacy Act. Mga kabarangay, dapat din pong isaalang-alang po natin ang RA number 10173 o ang tinatawag po natin na Data Privacy Act of 2012 ukol po sa wastong pagkolekta, pagproseso at paghawak ng personal na data, lalo na po yung mga sensitive information ng mga residente. Kagaya na lamang po kanina ng mga nabanggit na impormasyon ni Kap Dondon na kasama po sa kanilang pong RBI form. Sa tuwing meron po kasing usapan na ganito, Kap at Kags, ukol po sa pag-gather po ng kung kahit anong klase ng personal na impormasyon na ay pumapasok po yung katanungan o concern po ng ating pong mga barangay residents at constituents ukol po sa kung paano po mapoprotektahan ang data po nila. Yan, tama po, SK May. Una muna sa lahat, kulang po ang merong karapatan na sa akin po mapupunta lahat yung data eh. Ako po yung Data Privacy Officer ayon doon sa ginawa namin pong ordinansa at resolusyon doon sa barangay. Noon, kasi dahil nga doon sa isang namayan na app namin, ganun din po kasi yon. Pangalawa, meron po kaming resolution na resolution approving the conduct of a barangay-wide survey for the Registry of Barangay Inhabitants, organizing a barangay task force for the RBI and providing funds therefore. Pag halimbawa pong skeptic yung i-interviewin, at bakit saan nyo gagamitin yung saan nyo gagamitin yung informasyon? Baka mamaya gamitin nyo lang yan, magkaroon kami ng mga unwanted phone calls, unwanted text messages, ay wag ho kayo mag-alala. Protektado po itong census namin at pumapailalim po ito doon sa Data Privacy Act na batas. At ako naman po ang meron lang hong karapatan para tungkol doon ho sa paggamit, pagproseso at pagkakaalam ng mga data na nakukuha po sa constituents natin. Dagdag ko lang po, Kap, out of curiosity lamang naman po, sa ating po bang mga barangay officials, meron po kaya tayong formal na seminar o training para sa ating mga barangay officials para malaman po nila kung ano po ba ang sinasaklaw nitong Data Privacy Act at para sa kanilang lugar ay mai-apply din po nila ito? Yes, SK May, meron po. Yung aming Data Privacy Officer ng syudad ay nag-conduct po ng seminar, training sa amin pong mga kagawad, yung staff, barangay staff, yung kinukuhanan nyo ng indigency, ng certificates. Kasi napakahalaga po ng data na ipinapasa nyo sa amin. Huwag na natin pong palawakin. Doon po muna tayo sa pagkuha nyo ng mga clearances, barangay clearances, saka certificates. Di ba po binibigay nyo na kung ano date, anong birth date nyo o birthdays nyo, ano po yung pangalan nyo, saan address nyo. Di ba? Para makakuha kayo. Doon pa lang hindi na pwedeng pakalat-kalat ang papeles. Nasa amin po yun. Ipapanik sa amin, meron po kaming vault, merong lock, doon po nilalagay po yun. Kasi ako ang mananagot kapag meron magagamit po sa masama yung data na nakuha po. Simple pa lang yun, certification pa lang yun. Kaya we underwent a training and a seminar, SK May, para lang malaman nila yung gravity nung gagawin po namin na pagkalap ng impormasyon
sa mga tao. Maraming salamat po, Kap. Maraming salamat. Kita nyo naman po itong segment na to na sagot ni Kap, marami tayong na-cover. Hindi ba, na malaking tulong. Pero alam ko po na yung mga ibang kapitan po dyan o kaya mga hagawad na nais magtanong pa kay Kap Dondon at dito po sa aming munting show na sa Barangay Tayo, just send your messages or comments na may papatanong kami, baka pwede nyong ma-discuss. Kayo ho magbigay sa amin ng topic at pag-aaralan namin at i-discuss po namin din para sa inyo. Second, bago po tayo magtapos, again, we would like to extend our heartfelt condolences sa aming pong co-host na si Kagawad Marie Formentera. Sumakabilang buhay na po ang kanyang ina at nagkaroon na nga, nilibing na nga nung weekend. So, hindi muna namin ini-istorbo si Kagawad Marie. Kags Marie, magpahinga ka muna dyan. Don't worry about the show. Alam namin na medyo hindi pa magandang iyong saloobin. So, soon, makakasama po natin si Kags Marie Formentera Ferrer. Opo, maraming salamat, Kags Butch. Kap Dondon, bago po tayo magtapos sa atin pong episode ngayong araw, meron pa po ba kayong panghuling mensahe para sa ating mga kabarangay? Thank you, SK Mai. Yung mga my fellow servant leaders, public servants sa barangay, basta idadaan nyo lang sa tamang proseso lahat ng bagay. Kasi may nakaakibat lagi na batas ang isang pagkilos po ng isang barangay captain o punong barangay o at mga kagawad. Basta lagi bumasi muna ho kayo dun sa huwag padalos-dalos. Pagbasihan nyo muna yung mga binanggit ni Kags Butch kanina pagdating sa batas, sa Republic Acts, yung mga binabanggit namin nila SK Mai na mga binasa kanina, mga batas na kung ano yung nakapaloob do sa ating pagkilos. Basta doon muna ho kayo kasi mahirap po na mapauho kayo o kaya ma-foul. Mali pala o illegal pala yung inyong gagawin. Tapos meron din hong mag-audit sa atin, yung Commission on Audit. Meron hong DILG na pwede ho tayong magtanong at yun din na magsasabi kung tama ba yan o mali. Basta lagi ho doon para wala hong problema at hindi ho tayo makakasuhan ng kahit sino man. Yun po. Maraming salamat, Kap Dondon. At maraming salamat, mga kabarangay. Diyan na po nagtatapos ang ating episode na ito. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na punong-puno ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano at ni Kap Dondon Francisco, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang Sa Barangay Tayo. Adamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay